Magkano ba? 20,000? Mamaya, malalaman natin. Mamaya natin, per oras ba rito? 50 pesos po per party. Ayun si 50 po. 50 pala. Diba? Nakahanda na agad. Ay, motor pala 20. Nakingatan po ng ticket. Lost ticket po is 200 pesos po. Wow. Thank you. Ako na magbubulsa. Pakiwalaan nyo pa. Parking ano. Yan o, Yan, yung Ferris wheel o. May labas. May Yan, oh. may bayan. Ay, in the sky o. Dito? Yan, kaya na yan. Karsada pa na yan. Yun, mga Andre, kumusta kayo? Nandito tayo ngayon. Yan o. Malamig no? Malamig pala. Dito tayo sa Tagaytay mga Andre, no? Sa Sky Ranch. At yun, makikikain kami rito. Kami uli. Kumusta ba kayo mga Andre, no? Sana okay lang kayo lahat. Oh, gosh. Hindi mo yata ginagamit eh. Tinatanong niya ako kung tanda ko para ba yung chinelas mga tayo nung galing pa sa Saudi. 7 years, 8 years. Saan ba tayo? Kayo? Saan ba merong masarap-sarap dito? Meron dong ano, inasal. Yung Mang Jose. Kenny Rogers. Ayoko naman ng mga ganyan. Parang gusto ko yung ano, yung lutong bahay mga Andre, ano. Meron pa ba rito? Wala na? Merong ano doon kaya yung inasal? Yung Mang Jose doon na lang? Mayroon pa rin sa loob, turo-turo. Yung mga kainan dito lang sa labas. Sa loob wala na, papunta. Anong meron dyan sa loob? Meron dyan yung mga kakanin. Ah, Ayun, okay. Oo nga. ayun. So dito muna tayo. Meron doon oh, Mang Jose. Masikip ba? Eh may ano ka kasi. Hindi ba iwaran yung ano? Apakasinop sa gamit eh. Mga pantalon na hindi mo ginagamit, ay may pamigay eh. Inaamog na. Malamig, pambira. Sabi sa ano, 25 degrees daw rito. Eh mukhang parang mga 18. 21? Ang lamig, 21. Ako ko na malamig. Tayo sa loob, ang lamig eh. Pasok ko, lamig din pala. Ang lamig eh. 5 sir, pwede na rito? 5 po. Sa couch, oh, sige. Ayos itong lugar mga Andre, no? Ayan, no? Fancy. Ako sa dulo. Yung kanin ha, ulap na kami. Pag sobra, babawasan pa niya. Tinatanong ko. Lamig oh, pambira oh. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong lamig sa Tagaytay oh. Oh. Ngayon lang ako nakapunta rito mga Andre, no, sa Sky Ranch. Hindi ko nga alam kung anong meron dito. Alam ko may ano yan yung Ferris wheel. Ferris wheel na magara, di ba? May entrance daw eh. Magkano? 120. Ayan eh. 1 year old and above with senior citizen. Okay? 120, pwede na. Tara. 5 po. Oh. May senior pala akong kasama, 2. ID po. Kailangan lang.
Nako, mangga oh. Yang maraming ilaw na yan, Batangas siguro yan mga Andre. Siguro ha, hindi ko sigurado ha. Kasi baba ng Tagaytay eh, Batangas eh. Yan oh, ganda oh. Ang ganda pero ang lamig. Walastik. Maganda sana to, naka-sweater kami mga Andre no. Nasakay ka ba dyan ay? Nakakainis, sumahangin pa kasi. Sumakay si Jen. Magkano ano dyan? Bayad? Ang taas kasi niya. Sa building nga nakakatakot eh, dyan pa kaya. Kapiraso lang yung upuan mo dyan. Nakakasaya naman tingnan nyo mga Treo. Pag hindi malamig, masarap mag-ikot. Ang lamig eh. Malastik na yan. Uy, pictorial oh. Ay, ito na, dito magandang sumakay na. Gusto mo ba sumakay dyan? Diyan, may susuot ka lang na salamin no, tapos nakaupo ka lang dyan. Tapos umuuga lang yung upuan mo. Mabili ritong ano, mga barkilios. Ah, yung ano, yung saging na matigas. Yung parang apa. Dapat ganyan lang negosyo mo na eh. Nakaupo ka lang, di ba? Nag-aantay ka lang ng bibili. Kala ko bumili ka ng magnet eh. Nag-ihiwa ng magnet sa rep eh. Yun lang. Uwi na to mga Andre, no? Ano to? Mga isang oras yata mula rito pa uwi sa amin. Uy, umambun pa. Batangas yan, di ba Nay? Dito sa baba. Yan oh. Oh shoot. Ang hangin kasi. Ganda naman dito. Ganda ng mga halaman eh, makulay oh. Ah! Galing rito, parang ano, parang nasa park. Ang ganda dito. Diba? Nalilito ako sa sasakyan eh. Ang dami kamukha eh. Grabe. Ang lamig. Uy, grabe. Ano ba yan? Okay. Wala, kulit eh. Kamo, ay lumampas na yung kasama namin. Ano yung lumilingon dito sa kaliwa? Ano kaya yun? Lakad ng lakad. Kala namin yun ay umaatras eh.
Kaya lumilingon dito sa kaliwa mo, alam mo dito tayo nakapark. Sabi ko noong ano sa jeep, sa may ano lang po ako sa Walmart. Pababa ako ng jeep sa Walmart. Sabi ko, ano yun sir, Walter Mart? Walmart yun, sa ano yun? Sa ano to mga din, sa Dasmariñas. Mapagkadakag yan. Dito tayo sa ano, sa Walmart. Walmart Dasma. Napakaganda ng Dasmariñas. Para ka nang nasa Makati pag napunta ka rito. Exaggerated eh, no? Tao. Lagi piyesta pag nandito ka sa ano, sa Pinas, sa mga mall. Parang lagi may okasyon. Nakakatuwa. Sa baka, hindi ko makalo ng mahal. Tingin ko dahil din siya sa bola. Cheesecake, ha? Sarap ng cheesecake dito mga bre, oh. Tapos egg pie. Magkano yung cheesecake? Slice, isa. Yun, oh. 145 isang slice. Matikman nga. Magkano yung 145? Pag kinonvert ko sa dollars, magkano yun? Parang may pabingo rito, ah. Ano ba to? Dito ba yan? Parang may pabingo eh. Papi Supling Pancake Cafe. Ah, hindi dito pala. Ah, dito. Moyo. Kala ko may pabingo eh. Sabado nga pala, kaya napakaraming tao. Sabi, ang daming tao ngayon. Mas marami kaysa sa ibang araw. Yung pala Sabado nga pala ngayon mga tren. Ilang tulog na lang. Tapos po, balik ka na naman sa Canada. Uy, dilim ah. Ayan. Okay ka lang? Pwede tayo mo eh. Pasahero ako. Dahil meron ako nito. Ito, bubble tea. Ha? Ayaw mo? Ubo ako. Mauubo ka? Hindi naman siya malamig. Tingnan mo. Ay nga, malamig. Arte mo naman, be. Huwag pilitin pag ayaw. Hot cake gusto mo. Ito. Tingnan mo, ito masarap to. Ewan ko lang kung ayaw mo pa rin na ito. Oh. Ayaw mo pa rin? Ano lang gusto mo? Ano lang gusto mo, be? French fries? Ayaw mo din French fries? Uwi na lang talaga. Uwi na tayo. Anong ayaw mo? Hatid na nga kita eh. Ayoko din ako kay Mama Ro. Kaya nga dala kita kay Mama Ro. Diba? Gusto ko lang lamahan. Dadalhin nga kita doon ngayon. Dadaan kita. Ayoko nga nun. Doon nga tayo pupunta ha. Kay Mama Ena. Diba? Doon nga tayo pupunta, be. Huwag kang umiyak. Pupunta na tayo ron ngayon. Dadalhin na kita. Huwag kang umiyak. Ano ka ba? Akala yung uwi ko sa bahay. Akala niya yata sasama ko sa kanila eh. Ay sa ano eh. Kala mo, uwi ka kay nanay, no? Ayak. Oo. Hindi ka naman iuwi kay nanay, kinuha lang Parang kotse. temang eh. Taga be. Oh, tagal natin yung seatbelt ko. Dito ka na lang dumaan. Ingat. Okay. Thank you. Ano, medyo stressful mag-drive ngayon dito mga drive. Kasi dumami pa yung ano eh. Yung mga motor na yan, no? Na nakakabahan ako mag-drive.
Tapos yung mga tao minsan nasa highway ka, merong tao sa gitna ng kalsada, no, tatawid. Talagang ano ko mga Andre, natatakot ako. Kumbaga ayokong maging dahilan na makadisgrasya ba ako, kasi dadalhin mo yun di ba? Kumbaga mababago yung buhay ng tao sa isang pagkakamali na pwedeng maiwasan Kaya talagang hanggat maaari, kaya nagpagawa akong salamin mga Andre, kasi paggabi madilim yung kalsada, kahit pa paano nakikita ko ba kung may mga taong parating, patawid, malayo pa lang. Pag wala kasi akong salamin, medyo hirap akong makita Tapos yung mga motor na yan, biglang nagsusulputan Kahit malayo pa lang, nakasignal ka na, hindi sila titigil pipinahan ka Kaya ikaw na lang yung mag-a-adjust para para safe. Kasi kahit kasalanan nila, ikaw pa rin ang mananagot sa kanila kung maaksidente mo sila, di ba? Lakasan lang talaga ng loob sa pagdadrive dito. Eto si kuya angkas niya pa yung anak niya. Yun, pambihira Kanina pa ako kanina pa ako salita ng salita. Hindi pala nagre-record. So yun nga mga Andre, konting panahon na lang, 6 na araw na lang at balik na sa Canada. At yung tawag dito, paano ba? Sana katulad ako ni Ina mga Andre, Si Ina pag-aalis ng Pilipinas, excited kumbaga looking forward na bumalik sa Canada. Ako medyo mga Andre, medyo parang nakakalungkot parang mahuhomesick ako yung ganon. But anyway, okay lang yan. Nagkamali ako mga Andre. Kumbaga kasi, anong tawag dito? Ang pagbalik ko sa Canada is Sabado ng gabi. So meron lang akong isang gabi para mag-adjust, kasi kinalunisan magtatrabaho na uli ako mga Andre, Dapat pala mas maganda sana kung naglaan ako ng 2 to 3 days. Dapat nasa Canada na ako bago pa ako magtrabaho para kahit paano nakapahinga ako, 'di ba? Kaya I think mali yung naging desisyon ko doon mga Andre, sa bakasyon ko, sa haba ng bakasyon. Pero susunod siguro, ang gagawin ko nga, maglalagay ako ng konting allowance para makapahinga ako ng maganda, para pagbalik sa trabaho is hindi ka lulugo-lugo, yung ganon. At update sa biometrics nila Airmat mga Andre, wala naman silang aantayang resulta doon kasi diretso yun sa IRCC. Pagkatapos magpapasa na rin kami ng anong tawag dito, CSQ mga Andre, selection sa Quebec, kasi kailangan yun mga Andre, kasi yung Quebec is may sarili siyang immigration system na kung saan bago ka kahit nag-a-apply ka ng PR, bago ka ma-approve sa federal level, dapat makakuha ka nung tinatawag na CSQ sa Quebec. Pwedeng abutin ng 3 months mga Andre, bago sila sumagot sa CSQ. Tapos ano bang after ng CSQ, pinaka-importante pala mga Andre, merong i-evaluate ng Quebec yung income ko kung sasapat sa taong inisponsoran ko mga Andre, kasi nga katunayan na ako ay merong financial capacity para suportahan si nanay o yung taong inisponsoran ko mga Andre, kaya may pipirmahan akong papel, at yung papel na yun ay let's say up to 5 years mga Andre, na kumbaga dapat suportahan ko si Airmat. At kung sakaling mangailangan siya ng tulong na lumapit siya sa gobyerno ng Quebec, babayaran ko yon mga Andre, ganun ang sistema. At yun ang pinakamahalaga mga Andre, kasi kahit let's say makakuha sila ng CSQ, kung hindi naman kung makita ni Quebec na hindi sapat yung income ko para suportahan yung taong inisponsoran ko, bali wala lahat mga Andre, Ngayon ang parang ang kailangan ko na lang ipatunayan kay Quebec na yung relasyon namin ni Airmat mga Andre, hindi gawa-gawa, parang gano'n, at yun, hopefully ano ba yung susunod na step mga Andre, hopefully baka pagtapos nun mga Andre, alam ko may hinihingi ring requirements etong Immigration Canada dito sa dito sa Makati, kasi ganun yung nangyari sa amin. Kahit nagpasa na kami ng mga requirements sa immigration sa Canada,
at natanggap na nila lahat. Pagdating dito sa immigration dito sa Makati, ihingi sila ng panibagong set of requirements bago ka pa ipatawag para sa passport ng Adreno, para ilagay na nila yung visa. Baka mali po ako, no, pero nung kami po kasi naglalakad, ganun yung sistema, mga Adreno. Madami pang hiningi sa akin, kumuha pa ako ng school records ko nung elementary ako. Imagine, di ba, anong 19 yun, 19 kopong-kopong, yung ganun. Tapos kumuha rin ako ng baptismal certificate. So yun, hopefully maging maayos lahat, mga Adreno, at hindi abutin ng 4 years yung application. Kasi nga, pag tumingin ako sa Quebec kung gaano kahaba yung application bago maproseso, is pwedeng abutin ng 4 years. Para sa ano, mga Andrea, para sa parents and grandparents. Sa asawa yata pwedeng abutin ng 2 years 2 to 3 years, parang ganon. Medyo mahaba, pero ano lang naman yun, mga Andrea, no? Kumbaga, hindi naman sumasagad sa ganong katagal na, let's say 4 years. Kumbaga yun lang yung time frame nila, pero lagi naman na natatapos nila yun ng mas maaga. Okay? At dahil dyan, so nilagay susi ko. Pakita ka! Okay, mga Andre, paano? Ano na lang to, ilang tulog na lang, mga Andre, no? Magkikita-kita na naman tayo sa sa Canada na uli yung vlog, mga Andre, no? Walas, teko. Mamimiss ko tong yung pinapawisan ako pag nasa labas. Ito isang bagay na mamimiss ko, no? Kakalungkot, ano ba yan? Kaya masasabi ko sa sarili ko, mga Andre, no, na dito talaga ako magre-retire, no? Kasi nga, ito nyo, nalulungkot ako pag aalis ako Samantalang si Ina, naku, babalik na ako sa Canada, babay Pilipinas, parang ganun, magmamadali pa no? So yun, mga Andre, hanggang sa ulitin, ingat kayo palagi, pasensya na, busy tayo, mga Andre, no? Kaya wala masyadong vlog may nakalimutan ba ako? Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna